Mga kababayan, napatawa na lang po itong si Mayor Baste nung tanungin siya patungkol sa parating na SONA nitong si Bongbong Marcos. Kasi bakit? Wala naman talaga tayong masahan kahit po si kung Marcolita nga nagsasabi or Senator Marcolita nagsasabi bakit ba anong gusto niyong marinig sa SONA ng presidente? Wala naman po siyang bagong sasabihin diyan. Ba? Tama lang na mag-iskapo po si Senator Bato de la Rosa at dapat nga iboboykot po siya ng lahat ng mga Duterte allies para iparamdam yung kanyang mali na ginawa kay President Duterte. Okay, punta na tayo kay Mayor Baste, mga kabayan. Next week, July 28, maybe the fourth State Federation address of our beloved president will happen, Mayor. So I'm not sure if you still have expectations nasasabihin niya sa SONA niya this year. Magsalita si Mayor Baste ba? Pastilan. Ano na? Okay, next topic. You think you can turn around this country in Ano na? years? You have done so much damage already. Wala na. Ubus na pera ng Pilipinas ngayon. Tama. Sige, let's say, mapapatayo ka ng maganda tulay. How long will that take? And not only that, let's take into account kung may pera pa ba pang paggawa ng mga infrastruktura. Sus, yeah, tingin ko, during his SONA, you will be telling things that you will never do. So, siyempre, mangako na naman yan, no? Kasi wala naman po siyang achievement, Yung mga photo op sa mga farmers, photo op sa mga mangingisda, photo op sa mga sa Marawi, photo op sa eskwelahan, ano ba? Photo op sa sa sinunog na droga, photo ops doon sa Jinsan. Siyempre, yung 1 plus 3, no, na libreng sakay sa MRT, LRT. Dapat pag-umalaki niya ng mga proyekto, mga kababayan po natin, no? Wala nga siya nagawa sa mga backlog na mga school buildings, upuan, tapos nagugulat pa siya na napakaraming backlog. So malamang mangako na naman yan kung ano ang kanyang gagawin para sa susunod na 3 taon. Like with the previous SONAs that he did. Because all of the SONAs that he did, he never did. He never fulfilled all of those. Sinabi niya, baiti ang bukas. Asan ang tanong? Baha. Nabi niyang 5,500 flood control, baha hanggang ngayon, baha pa rin. No, kahit sa iba't ibang parte ng Kamaynilaan, grabe yung baha. I do not know why we should, continue to tolerate this kind of administration. I think people, as your responsibility as citizens of this country, should voice out. Tama. Kayo diigin because it's not something, it is wrong. It's absolutely wrong. 4 years, 3 years na, almost 4 years, we've suffered enough. Endured so much. But sakto kami, considering the pressure may kaya pa ako because I think the national government keeps on borrowing. Magkano na, kung natin yun, 16.3 trillion. Grabe no, laki no. So ang inutang ni Marcos Sr. nasa 5 trillion na. Tapos ang ipagmamalaki lang ng Palacio de Polvoron sa tagapagsalita po nila na si Claire Castro, ginamit daw yon sa mga magsasaka, mga ingisda, eskwelahan. Kumbaga, generalize po. Pero kung tatanungin po natin, bibigyan na naman tayo ng blankong papel, no, kagaya ng ginawa po nila sa mga barangay drug-free, drug rehabilitation center, na wala naman pong mga specific kung nasaan yung location ng mga sinasabi nila. The date, and then at some point, Mayor, at some point, they became the highest selling. We became the world's largest seller of gold in the first half of 2024. We will talk World's about largest seller of gold is Tama yan. 2024 2024. with 24.95 tons, Grabe which dami. decreased our gold
in 15.69%. So don't tell me you're gonna use that money again to buy people through ayuda. Oh, bayad sa impeachment ni VP Sara, malamang po. Not gonna work anymore. Mulat ng mga tao, you have to know this. Like, kung gusto mo, bumaba ka na presidente na, na wala kang problema, work! Pagtrabaho Kaso wala eh. Singhot yung gusto. Nako. ka. Listen to the people, tanungin mo anong problema, ayusin. Mm. Tama. Ayaw, huwag ka pumunta ng mga may nasunog, tapos pupunta mo doon, makipicture, turo-turo mo na para kang taga-BFP. Sa pool, no? Sa pool yung edited na picture, mga kababayan po natin, no? Na turo-turo doon. Trabaho ba ng presidente yan? Di ba? Trabaho ba ng presidente na pupunta doon sa fishing port para titingnan kung anong ginagawa doon. No? Tapos magsasalita-salita ka, tapos magugulat ka na in-export pala yung tuna ng Jinsan. Nako. Tapos sasakay pa ng tren. Nako. Tapos sabihin, madalas kami sumasakay ng tren. Airport nga lang eh. Sabi mo, 20 years, 30 years ka bago makabalik. Ay, nako, napakasinungaling budol talaga. O pumunta ka ng baka para kang nagtrabaho sa disaster because we all know you do not know anything. Yun, Photo tama. ops. That's all you do. It's photo ops. It's PR because you have ABS-CBN, you have GNT, you have TV4, you have all the mainstream media here. Ayun, sa pool na naman, mga mystery media na mga bayaran. But you cannot, you cannot change the reality on the ground. Tama. What's happening with the people. Igo po na tayo kape. Ito na mayor natin. This Sana ang mga picture mo na pinapagitan mo, it does not put food on the table. Yun, tama. No? Eh, wala naman talaga silang ginagawa ngayon sa totoo lang. Kaya napakaraming pera ng taong bayan na nasasayang at napupunta lang sa mga buaya o tanad sa buaya, no? Tingnan nyo ngayon sa kalagitnaan ng baha, nasaan na po yung mga buaya? Tingnan na yung mga buaya nagtatago sa kanilang aircon, no? Malamig, masarap na kwarto. Samantala, hindi man lang lumalabas para tumulong sa mga kababayan natin na nasasalanta na babaha. Diyan sa mga congressman sa Manila dyan, no? Baha yung mga distrito nila. Saan yung mga congressman na yan? Tapos yung gusto nilang i-impeach na si Vice President Sara, kahit nasa dahig, tuloy-tuloy ang trabaho ng opisina dahil sa kanyang command online kung ano yung gagawin, ano yung dapat kasunod na aksyon na kanilang gagawin. So, handa na rin po ngayon yung mga relief goods para po ipamimigay ng Office of the Vice President. Tapos yung kanilang libreng sakay, extended na. Ang lupit. Mahal ang mga pilihin ngayon. I do not know why. An economist can explain it, and I'm sure they know why. And I won't speculate. That's because of corruption. Tama. Yeah, yung gaan nyo, pati yung ano nyo. Pilir nyo. Hanggang ngayon, wala pa rin action yan, mga kababayan natin. No? Na wala po yung oral argument dyan sa vice scam. Ngayon, magba-vice scam na naman sila, pero yung petition doon sa Supreme Court, wala pa rin sagot. Ang Supreme Court tuloy, naiisip natin na mukhang sabuat na rin sila ng gobyerno ni Marcos Jr., mga kababayan natin. Buti naman, nag-action doon sila sa impeachment ni Vice President Sara. So, medyo nasayahan tayo, nakabawi sila ng konti. Pero dito po sa GAA, sa PhilHealth, sa Maharlika Investment Fund, so napakatahimik po nila. Alam nyo, itong si Mayor Baste, no? Talagang napakatapang talaga na nakikita natin kung gaano katapang si PRRT, si BP Sara. So, ganun din si Mayor Baste. Basta't ang kanyang sasabihin ay pawang katotohanan at kung ano ang totoong isyu na nangyayari sa ating bansa. Yan po yung mga kailangan ng ating bansa. Yung leader na hindi kayang hawakan sa leeg. Ngayon, nasaan si Bongbong Marcos? Nasa Amerika. Yun, utusan na naman yun. At sigurado lilinisin yung pangalan ni Lisa Marcos para hindi mapasama sa pagkasangkot niya doon kay Mr. Tantuco. Di ba? That's a major contributor to
poverty. Mm. And you're not properly allocating the people's money. And Mayor, no, as you mentioned, there are many issues, maraming mga problema na dapat sagutin, ayusin, where it seems every now and then, ang daming diversionary tactics, Mayor. Quote and quote, na nalilimutan ng tao minsan yung ano dapat hakin ng usapan. Do you agree with that, Mayor? Oh, they are weaponizing government right now. So if you talk about issues, kunwari, sasalita ka, asan yung gas, asan yung PhilHealth, or ito si Risa Cobdiveros, may lumabas na issue. They weaponize government. Oy, Risa Ontiveros, may lumabas ka daw na issue, ayusin mo yan. Kakasuhan ka nila Mm. to, silence you. Patatahimikin ka nila, tatakutin ka nila, akala nila ginawa yan dito sa Davao. So, you cannot play fair. You have all the power and the influence that you have right now as an administration, and yet, these are the only things that you can do rather than fix, the problem. Pag ayaw ninyo sinasabi ng tao, kahit totoo naman, kakasuhan nyo. Yan nga po, no, mga kababayan po natin, talagang wala na po silang ibang ginagawa ngayon, kundi yung ayaw sa kanila, no, yung hindi sumusunod sa kanila, ay talagang, yan, kaso agad. Vloggers, no, political influencers, iba't iba po, no, na mga nagsalita against sa kanila ay gusto nilang kasuhan. Mga Duterte supporters, Duterte allies ay pilit nilang kinakasuhan, mga kababayan po natin. And ito, si Bongbong Marcos ngayon nasa Amerika, no? May habilin na dapat daw po sumunod po ang bawat Pilipino sa kung anumang advice nitong LGUs sa nangyayaring mga matitinding baha ngayon na nangyayari po sa ating bansa. No, baha, pero bakit hindi niya tinanong ang kanyang sarili kung bakit nagkakaroon ng mga matitinding baha ngayon? Dahil sa proyekto nila na binadgetan ng billion, kalahating trillion, 500 billion ang binadget sa flood control na yan, ay tahimik po sila, no? At hindi po nila ginawa na aksyon. So, walang nangyari investigation, hindi natin alam kung saan napupunta yung pera. Yan, napakalaking pera po yan. At inutang po natin yung budget na yan para sa flood control at pinaghati-hatian lang ng mga kongresista pero walang nangyari. Okay, back tayo kay Mayor Baste. Marami pa itong sinasabi, mga kababayan. Support kasi kayo. Yan Ore support. Just play fair. Wala naman kami hinihingi na ito rin si Romualdez, walang lumalaban. It's either, I do not know what happens in the program, but maybe just another speculation. Baka takot ka pag may tumakbo against yung matatalo ka. Totoo yan. Kaya nga, no, itong si Romualdez ay talagang pinadisqualify agad si Tita Nini nung malaman niya na may kalaban po siya. So, takot talaga. Kasi alam niya naman kasi na ayaw na ng taong bayan sa kanila eh. Kahit taga-Tacloban, ayaw na kay Martin Romualdez talaga. You're not even relevant, actually. You are a nobody. I've always said that since nagsimulat kong lahat. Sakit na po. That's the reality. Truth hurts. Gusto mo makita ka, tumakbo ka na may galabat ka? Ang sabi tawag na sa Tagalog ng mudaog ka provide mo. Matig, panalo na walang dangal. Panalo na walang tangal si Martin Romualdez. Pakita ka naman na may kalaban ka. Disqualify mo lahat. Akot ka lang. Higop kape. That's the kind of person that you do not play fair. All you do, you're a very transactional administration, including you, the speaker, and all you do is negotiate to serve the interests of those who you negotiate with and for yourself. Simple. Speaking of speaker,
Anna, I think there's another brewing story there sa The power sa house. So, I also heard Toby Chapko wanted to be the speaker. Because it's Martin Romualdez who's the speaker now. Who wants him? If you really, ask, these people in Congress, gusto ba talaga nila yung speaker na yan? Depende sa hatak. Hindi sa hatak, depende sa bigayan. we'll see sa altering ng Congress. Yeah, but like kung mapalitan yung Romualdez na yan, Tapos ang I karer. think this will be a much better country, slightly. Mayor, speaking of among the issues na ang tinatawag ng mga tao na diversionary tactic. Ito ang biglang pagsulpot ng issue ng mga misisa Bungeros Mayor na ngayon pigit pang nililig to the EJK. Okay, ang main platform with this on how they operate a diversion through the media is to use the Duterte family. Tama. Mga dyan, si kapatid ko, impeachment, ito ICC, war on drugs, yung na-detain yung tatay ko. War on drugs, that's not, like even genocide, it's war on drugs. So why would anyone be, like, sino may ayaw niyan? You want us to be South America? Where cartels have tanks and high-powered, firearms? Alam mo, sa totoo lang mga kababayan po natin, ganyan yung mangyayari kung talagang hayaan lang po ng gobyerno. Ito sinasabi ni Bongbong Marcos na bloodless tayo. Yan ang mangyayari, na parang magiging South America po tayo, parang sa Mexico, di ba? Cartel po yung mas malalakas. Yung mga otoridad doon, police, takot sa cartel dahil hindi na nila makokontrol. So, ganyan yung mangyayari sa ating bansa kung sakali, na hindi po dumating si President Duterte sa ating bansa. And ngayon nakikita natin mukhang nabubuhay na naman Grabe yung mga lumulutang na mga shops ngayon sa iba't ibang parte ng ating bansa sa mga karagatan. Nakaraan sa Zambales, mayroon din na kuha sa Cagayan, mayroon din na kuha doon mismo sa Ilocos Norte. So, Toni-Tonilada, sinasabing sinunog daw. Pero alam naman natin na yung mga Pilipino, yung ating mga kababayan, ay halos hindi na nga po maniniwala sa sinasabi nilang sinusunog, dinidispose daw. Dahil talamak pa rin And then, sino bang maniniwala na yung mga durugista, hayaan na lang na makuha, maano ditong mga tuni-tunilada nilang droga, At tapos bloodless yung nangyari. Imposible kasi yan sa totoo lang mga kabayan po natin na magkaroon ng bloodless na war on drugs. Tuni-tunilada pero walang nahuhuling mastermind, walang nahuhuling involved, mga protector. Kaya tama po yung sinasabi ni Mayor Baste. Lahat po na nangyayari sa ating bansa, lalo na itong mga malalaking investigation na ginagawa nila, ay mga diversionary tactics lamang. At lahat ay gusto nilang i-connect sa mga Duterte. Tingnan nyo po yung Dolomite Beach ngayon. Ang Dolomite Beach, yung design niya, pagandahin yung sa harap ng dagat natin dyan, sa may Dolomite, sa Manila Bay, para may pasyalan po yung mga Pilipino. Pero yung sinisisi nila ngayon sa matinding baha, ang Dolomite, na supposed to be sila po yung may mandato, DPWH, MMDA, para gumawa ng mga flood control, daanan ng tubig, na hindi nila dapat sisihin ang Manila Bay. Pero dahil ayaw na nila mag-isip, ayaw nila magpakahirap, so Dolomite Beach na naman ngayon ang kanilang sinisisi. At ngayon gusto pa nila imbestigahan. So talagang walang matinong nangyari po sa gobyerno ni Marcos Jr. And pasalamat lang po tayo, may mga leader po tayo na matatapang at nagsasalita. Walang takot, Mayor Baste, Vice President Sara, of course lahat po ng mga Duterte allies na mga matatapang. And of course, itong mga photo-ops nga ni Bongbong Marcos, binisto rin ni Mayor Baste, na panay photo-ops na lang itong si Bongbong Marcos, gamit din itong mga malalaki na mainstream media na bayad para pabanguhin ang kanyang pangalan. Na sila yan dati yung galit na galit kay Marcos at sinasabing diktador, magnanakaw ang pamilya. Pero ngayon, sila ay kasabot na rin sa mga pagnanakaw
dahil sila ay nakikinabang sa perang ninanakaw sa taong bayan na hindi natin alam kung saan ginagamit at napakalaki po yung confidential fund ni Marcos Jr. na hindi nila kayang imbestigahan. So, pasalamatan natin kung ang mga bagong senador na mga papasok ay paimbestigahan itong mga anomalya. Lalong-lalo na po itong nangyaring eleksyon na obvious naman ang dayaan dito po sa flood control, no, dapat imbestigahan itong ayuda, no, na marami pa rin yung nagreklamo na sila ay hindi nakakatanggap ng ayuda. Kabaliktaran sa pinapalabas nila na tumaas ng ekonomiya at marami ng mga buhay dahil sa ayuda. Yan po is mga kasinungalingan. At lahat yan ay sinasabi nga ni Mayor Baste, no, na mga diversionary tactics lamang ng Marcos administration para malihis ang isyo. At kung may kapalpakan sila, sisihin nila ang mga Duterte. O yun, at hanggang dito na lang muna yung video ito. Maraming salamat po sa inyo lahat. Bukas po yung ating comment section para sa inyong komento at opinion. Maraming salamat.